Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 5B na ipaliliwanag na ang mga sariling paraan ng pagdakila sa Diyos ay pagkilala sa Kanya at pagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang tinatamasa. Ngayong ikalawang bahagi ng ating aralin, titingnan natin ang ilang mga sitwasyon kung saan makikita ang iba't ibang paraan ng pagdakila sa Diyos. Sa bawat kaso, ating susuriin paano ipinakita ng isang tao ang kanyang pagdakila at pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Sa dulo ng aralin, inaasahan na mas malinaw nating mauunawaan na ang tunay na pagdakila ay hindi lamang panlabas na kilos. Ito ay isang pusong nagpapasalamat at kumikilala sa Diyos sa lahat ng oras. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang salitang pagdakila. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang pagdakila ay ang pagbibigay ng pinakmataas na parangal, lubos na paggalang at pusong pagpupuri sa Diyos. Ginagawa natin ito dahil sa kanyang kabanalan, kapangyarihan at walang hanggang kabutihan sa atin. Sa Ingles, ito ay tinatawag na glorify, exalt o magnify. Hindi lamang ito salita, ito ay isang disposisyon ng puso. Kapag tayo'y dumadakila sa Diyos, ipinapakita natin na siya ay higit sa lahat at karapat-dapat sa ating paggalang, pagsunod at pagpapasalamat. Sa mga susunod na slides, inyong ipaliliwanag ang mga paraan ng pagdakila at pagpapasalamat ng bawat karakter sa iba't ibang sitwasyon. Laging maaga si Juno sa pagsamba tuwing araw ng linggo. Maayos ang kanyang kasuotan at akma ang mga ito sa kabanalan ng tahanan ng Diyos. Taimtim siya sa pananalangin, mula sa puso ang kanyang pag-awit ng mga awit na papuri sa Diyos at aktibo siyang nakikinig sa tagapagturo ng salita ng Diyos. Mataas ang pagpapahalaga ni Juno sa kanyang pagsamba sapagkat sumasampalataya siyang ito ang inaasahan ng Diyos sa kanya bilang isang tagapaglingkod. Kung kaya tinitiyak niya na ang kanyang pagsamba ay hindi isang ritual lamang, kundi isang banal na pananagutan. Sa kilos at disposisyon ni Juno, paano niya ipinapakita ang kanyang pagdakila at pasasalamat sa Diyos? Makikita sa kilos at damdamin ni Juno na malalim ang kanyang paggalang at pagdakila sa Diyos. Hindi niya tinitingnan ang pagsamba bilang isang obligasyon lamang, kundi isang sagradong pribilehiyo. Sa kanyang panalangin, pag-awit at pakikinig sa aral, malinaw na kinikilala niya ang Diyos bilang karapat-dapat purihin at pasalamatan. Isa sa mga kinasasabikan ni Isabel tuwing pagsamba ay ang pagkakataon na siya ay makapanalangin sa Diyos. Sa kanyang taimtim na pananalangin, nababanggit niya ang kanyang mga pangangailangan at suliranin, maging ang pagpapasalamat sa lahat ng biyayang kanyang tinatanggap sa bawat araw. At bilang pagpapasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos na kanyang tinatanggap tulad ng talino, kalusugan, kapayapaan ng pamilya, at lahat ng mabubuting bagay, siya ay naghahandog ng salapi na kanyang ibinukod at inipon ng isang linggo mula sa baon na ibinigay ng kanyang mga magulang. Paano ipinapakita ni Isabel ang kanyang pagdakila at pasasalamat sa Diyos sa kanyang pananalangin at paghahandog? Makikita sa kilos ni Isabel ang taus-pusong pagdakila sa Diyos. Sa kanyang panalangin, hindi lamang siya humihingi, kundi nagpapahayag ng pasasalamat. At sa kanyang paghahandog, makikita ang kusang loob na pagbibigay bilang tanda ng pagkilala sa Diyos bilang bukal ng lahat ng kabutihan sa kanyang buhay. Ang pananalangin at paghahandog ay dalawang makapangyarihang paraan ng pagdakila sa Diyos na nagsisimula sa pusong puno ng pasasalamat. Sa tuwing si Gia ay dumadalo ng mga pagsamba, itinatanong niya sa kanyang sarili, ano ang nais ngayon ng Diyos na gawin ko? Kung kaya, nang marinig niya ang pagtuturo tungkol sa pagtalikod sa lahat ng uri ng kasamaan at magkaroon ng malinis na pamumuhay, agad siyang nagkaroon ng self-evaluation. Inisip niya kung ano-ano ba ang masasamang gawin na kanyang nagagawa sa bawat araw. Bago lumabas ng puok sambahan, nanalangin siya at nangako sa Diyos na lubusan na siyang magbabagong buhay upang lalo niyang pakinabangan ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanya. Ano ang kinalaman ng pagsunod at pagbabagong buhay ni Gia sa kanyang pagdakila at pagpapasalamat sa Diyos? Ang pagbabagong buhay ni Gia ay bunga ng kanyang pagkilala sa Diyos bilang banal at mabuti. Sa pagsunod niya sa mga aral na natutuhan sa pagsamba, ipinakita niyang hindi siya nakikinig lang, kundi tunay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang ganitong pagsunod
ay malinaw na anyo ng pagdakila at pasasalamat. Sumasampalataya si Artemis na siya ay nakabahagi sa kaligtasang ipinangako ng Diyos. Itinuturing niya itong pinakamahalagang biyayang kanyang natanggap. Kaya naman, hindi siya nahihiya na ito ay pamahagi sa iba, mula sa pakikipag-usap ng personal sa mga kakilala hanggang sa pagbabahagi ng mga religious articles at videos sa social media. Palagi niyang iniimbitahan ng kanyang mga kamag-aral at kaibigan sa mga Bible study ng kanyang relihiyon. Batid niyang ang pagbabahagi ng kaligtasan ang pinakamabuting bagay na maaari niyang magawa para sa kanyang kapwa dahil higit ito sa anumang bagay sa mundong ito. Paano ginamit ni Artemis ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pagdakila at pagpapasalamat sa Diyos? Ang ginagawa ni Artemis ay isang malinaw na anyo ng pagdakila at pasasalamat. Dahil sa kanyang paniniwala na ang kaligtasan ng pinakamahalagang biyaya mula sa Diyos, hindi niya ito kinikimkim para sa sarili. Sa halip, buong puso niya itong ibinabahagi sa iba. Sa ganitong paraan, kinikilala niya ang Diyos bilang mapagmahal at mapagligtas at pinapakita niyang siya'y tunay na nagpapasalamat sa kabutihang tinanggap niya. Sa mga naitalang sitwasyon, nakita natin na ang pagdakila sa Diyos ay hindi lamang basta isang gawaing panlabas. Ito ay isang tugon ng puso. Isa itong pagpapahayag ng ating pagkilala sa Diyos bilang makapangyarihan, mapagbigay at mapagmahal at ng ating taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Ang katampatang pagsamba ay nagpapakita ng ating paggalang sa kabanalan ng Diyos. Ang regular na pananalangin at taus-pusong paghahandog ay nagpapakita ng ating tiwala sa Kanya at pagkilala sa lahat ng biyayang Kanyang ipinagkakaloob. Ang pagsunod sa Kanyang kalooban at ganap na pagbabagong buhay ay nagpapakita ng ating kagustuhang mabuhay ayon sa Kanyang layunin. At ang pagbabahagi ng Kanyang salita ay tanda na ayaw nating sarilinin ang kabutihang ating tinanggap, kundi nais natin itong iparating sa iba. Sa lahat ng ito, makikita natin, kapag ang puso ay puno ng pagkilala at pasasalamat, ang bawat kilos natin ay nagiging tunay na pagdakila sa Diyos. Pagninilay. Sa apat na paraang tinalakay natin, alin ang pinakamadalas mong gawin bilang paraan ng pagdakila sa Diyos at bakit? Alin naman ang pinakakailangan mong paunlarin o gawin pa ng mas madalas? Ngayong naunawaan mo na ang kahulugan ng pagdakila at nakita mo na ito ay may kinalaman sa pagkilala at pasasalamat sa Diyos, panahon na upang suriin mo ang sarili mong buhay. Ano-ano ang mga simpleng bagay na ginagawa mo na nagpapakita ng iyong pananampalataya, pagkilala at pasasalamat sa Diyos? Maaaring itong maging isang panalangin, isang mabuting gawa, o isang tahimik na pagsunod. Isulat ang tatlong paraang ito sa iyong kwaderno bilang tanda na nais mong isabuhay ang aralin. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. Ang pagdakila sa Diyos ay isa lamang ritual na ginagawa tuwing araw ng pagsamba. Ito ay mali. Ang pagdakila ay hindi lamang ritual. Ito ay pusong pagkilala at pasasalamat sa Diyos. Number 2, ang taus-pusong panalangin ay isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Ito ay tama. Ang panalangin ay isang mahalagang paraan upang magpasalamat. Number 3, ang pagbabagong buhay at pagsunod sa mga utos ng Diyos ay hindi na kailangan kung may pananampalataya ka na. Ito ay mali. Kailangan pa rin ang pagsunod at pagbabago bilang pagpapakita ng tunay na pananampalataya. Kaya huwag tayong maniwala sa mga taong nagsasabing sapat na ang sumampalataya lang. Number 4, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay isang uri ng pagdakila sa Kanya. Ito ay tama. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, na ipapakita natin ang ating pagpapahalaga at pasasalamat sa Kanyang kabutihan. At number 5, ang tunay na pagdakila sa Diyos ay may kasamang pagkilala sa Kanyang kabutihan at mga biyaya. Ito ay tama. Ang pagdakila sa Diyos ay kaakibat ng pagkilala at pasasalamat sa lahat ng Kanyang biyaya. Bago tayo magwakas, nais kong sagutin nyo ang ilang mga tanong na ito. Nadadakila ba ng sino mang tao ang Diyos kung tinatawag niya itong Papa G? Karapat-dapat ba ang Diyos sa ganitong bansag? Sa panahon ngayon, may mga kabataan na gumagamit ng palayaw o bansag sa Diyos na tila ba kaibigan lang siya o tropa.
Pero bilang mga tao na naniniwala na siya ang makapangyarihan sa lahat, nararapat bang ganon natin siya tawagin? Ito ba ang iniutos niya sa tao na ipangtawag sa kanya? Sa simpleng pananalita pa lamang natin, naipapakita ba natin ang tunay na pagdakila at pagkilala sa kanyang kabanalan? At hanggang dito na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!